Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history of Philippine politics. For the country's leadership known to the world. Are you ready? Politics fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the capital city of the Philippines, Manila, and Davao City, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bardagulang, Marcos at Duterte. Welcome po sa unang episode ng Bardagulang, Marcos at Duterte. Ito po ay series of video na kung saan ilalahad natin ano ang pinagmulan ng Bardagulang, Marcos at Duterte na dati magkaalyado, ngayon magkaaway. Hindi lang po sila ang involved dito, pati ang mga vloggers, bashers, and defenders ng bawat kampo ay nagiging involved na sa Bardagulang, Marcos at Duterte. At bandang huli, ang nalilito ay ang sambayan ng Pilipino. Kaya tunghayan ninyo yung unang-unang episode or unang round ng Bardagulang, Marcos at Duterte. So ang mangyayari ay may mga video po tayong napanood. Lalong-lalo na kung ito ay nakalatag sa salitang Ingles, ang gagawin po natin lalapatan natin ng salitang Tagalog, and at the same time medyo ititweak natin ng konti para naman maging angkop sa panlasa at pananaw ng mga Pilipino. Kaya tunghayan po natin ang unang round ng Bardagulang, Marcos at Duterte. Pasok! Noong Enero ngayong taon, isang malaking rally ang ginanap sa Davao City, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas. Tinagurian nila itong isang prayer meeting, ngunit napakarami ng pagmumura, sexy na pagsasayaw at pananakot kaysa sa tradisyonal mong makikita sa isang prayer meeting. Wala ring aktwal na reliyosong pinuno ang naroroon. Ang unang nagsalita ay ang mayor ng Davao City na si Baste Duterte. Duterte! Ngunit tila ba ang pangyayari naging panglilitson sa kasalukuyang pangulo ng bansa na si Ferdinand Marcos Jr. At dito'y pinanawagan ni Baste Duterte na mag-resign na lamang si PBBM. At nadagdagan pa ito ng animoy pagbabanta sa buhay ng mga Marcoses sa pamamagitan ng pagpapaalala ni Baste sa mga pamosong politiko noon na pinatay. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Wow! Pamilya ng Romanovs. Si Nicolas II, ang huling Tsar ng Russia, kasama ang kanyang pamilya, ay binitay ng mga Bolsheviks noong Hulyo 1918. Ito ay nangyari sa gitna ng Russian Revolution na nagtapos sa mahigit 3 siglong paghahari ng dinastiyang Romanov. Mussolini at ang kanyang asawa. Si Benito Mussolini at ang kanyang asawang si Claretta Pestacchi ay binitay ng mga partisano sa Italia noong April 28, 1945 sa huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig. Lahat yun, binitay. Kakatakot, no? Tuloy natin. Pagkatapos nito'y pinakit naman ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte at may pinasabog sa mga nanonood doon. Bongbong Marcos, my
tayo na presidente. Bakit may tututut? Teka. Rewind natin. Play. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Yun! Music to my ears. At dahil sa pangyayaring ito, pinagpiestahan ito ng media sa buong kapuluan. Hindi lang yan, pati na rin ang mga bashers at defenders ng bawat kampo. Magpapahuli ba naman si PBBM? Ito naman ang kanyang buwelta. It's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. I hope his doctors take better care of him. Ang batuhan ni Marcos at Duterte ay walang pinagkaiba sa nangyayaring bakbakan naman sa Amerika sa pagitan ni Biden at ni Trump. Pero wag ka, ang mga Marcoses at ang mga Duterte ay may masalimuot na ugnayan miski noon pa. Minsan sila'y magkakaaway at minsan na may magkakakampi. Ang mga Marcoses at ang mga Duterte ay halos 60 taon nang nagbabakbakan sa larangan ng politika. Hanggang sa dumating na nga ang yugto na nanawagan na itong si Duterte na humiwalay na ang Mindanao at magtatag ng sarili nilang bansa. Ngayon ang kwento ng awayan ay literal na nagbabantang sirain ang buong Pilipinas. Ang pagkakabuhol ng dalawang pamilyang ito ay 2 henerasyon na ang nakalilipas. Taong 1965 nang tumakbo sa pagkapangulo si Ferdinand Marcos Sr. na nooy isang batang-bata at articulate na abogado. Si Marcos Sr. ang patriarka ng kanilang angkan. Siya rin ang kauna-unahan sa pamilya na tumakbo bilang pangulo. 24 oras kumangampanya. I've done away with a vicious habit of sleeping. Suportado siya ng kanyang asawang si Imelda, ang national style icon ng bansa. Mrs. Marcos also sings. Ang politika noong dekada 60 ay sadyang napakagulo. National elections in the Philippines are probably the jazziest, the most uninhibited, the most corrupt, and probably the most violent of any election campaigns I've ever heard Ang of. smear campaign na tumatakbo noon laban kay Marcos ay next level. Why is it being done, do you think? Because they have no issues against me. Valid issues. Andyang inakusahan siya ng pagpatay. I personally believe that Mr. Ferdinand Marcos killed my father. Pinagsitibay ng hukumang ito na ang nasa sakdal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Hindi nila napatunayang mamamatay tao si Marcos. Pero noong mga panahong yun, sadyang napakaraming baril at karahasan. You see, about 25% of the people of Manila carry a gun. Outside of drunkenness, the armed citizen of Manila is the biggest headache to the police force here, particularly around election time when tempers are just a little on edge and trigger fingers itchier than usual. Nangako si Marcos na haharapin niya ang lahat ng mga ito dahil tiwala siyang mananalo. I think it's going to be a landslide. At ito na nga ang nangyari, landslide victory sa kanya at sa kanyang partido, maliban na lamang sa katimugang Mindanao. Ito ang lugar na kung saan ang di pagkakaunawaan ng mga Marcoses at Duterte ay nagmula. Like elsewhere, the nation's deep south is full of problems and lovely women. Sadyang napakaraming magagandang binibini sa Mindanao. At marami rin ang mga kapatid nating Muslim. For the most part, the Muslims are poor peasants and fishermen. Bagamat mayorya sa buong Pilipinas ay Katoliko, ang Kamindanawan ay Muslim. Sa loob ng 80 taon, maraming Kristiyano ang nagdagsaan sa Mindanao na siyang pinag-uugatan ng hidwaan. Their problems began in earnest after the Second World War, when Christian settlers in the northern Philippines began to move south in search of land, and brought with them a culture that had no place for Islamic traditions. Napakahina ng hatak ni Marcos Sr. sa Mindanao. Kaya naman para ma-win over niya ang mga lokal, inimbitahan niya ang gobernador ng Davao na sumama sa kanyang gabinete. At ito ay walang iba kundi si Vicente Duterte. Ito rin ang unang pagkakataon na magsasanga ang landas ng dalawang pamilya.
lumisan patungong Maynila si Vicente Duterte at iniwan niya ang kanyang asawang si Soledad upang mag-alaga sa kanilang 5 anak. Kasama na rito si Rudy Duterte na di kalaunan ay magiging pangulo ng bansa. Pero alam niyo ba, back then, si Rudy Duterte ay isang brat, anak ng isang matagumpay na politiko na napapaligiran ng 10 pangkat na bodyguards para lamang sa kanyang kaligtasan. Ang lansangan ng Davao City ay isang marahas at mapanganib na lugar at ito ang nagustuhan ng batang si Rodrigo. Sa halip na magsalita na parang privileged boy, mas pinili niya ang maging isang bugoy. Yung salitang kanto ba? Napakahirap ipin down ng buhay ni Rodrigo Duterte nung kabataan niya. Madalas kasing kaduda-duda ang mga kwento niya. Ang kanyang rebellious attitude nung siya'y 20 taong gulang pa lamang ay nakatatak na parang isang alamat. Nandyang may sinaksak daw siya hanggang sa mamatay nung siya'y 16 na taong gulang pa lamang. Nandyang may binaril daw siya nang nabuli siya sa loob ng universidad. Pero sabi ng mga kaklase niya, hindi raw nangyari yon. February 21, 1968 nang pumanaw si Vicente Duterte na nooy naninilbihan sa gabinete ni Marcos. At dahil dito, 2 dekada ring nawala ang pamilya ng Duterte sa larangan ng politika. At ito rin ang panahon na nalunod na sa kapangyarihan ang matandang Marcos. It was 1972, halos matatapos na ang termino ni Marcos Sr. bilang isang pangulo. Naglunsad siya ng isang revolusyon laban sa kanyang administrasyon. Itinatag niya ang isang diktadoryang Asyano at di kalaunay idineklara ang martial law na kung saan siya rin ang namumuno. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. He has proclaimed himself President, Prime Minister, Chief of the Armed Forces, and one-man government, all in one. Criticism of his actions and his regime has been outlawed. His political opponents have been jailed. Elections have been cancelled. Sa likod ng mga operasyon during martial law, in-establish din ng mga Marcos na sila ay isang royal family. Puspusan rin ang pangangampanya ni Imelda, isa ring miyembro ng gabinete ni Marcos, para mapababa ang edad ng kwalifikasyon para sa local government election. Nang sa gayon, ay maipasok niya ang kanyang anak sa pagiging gobernador ng Ilocos nang walang kalaban. At ang anak niyang ito ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. or mas kilala sa pangalang Bongbong Marcos. Ngunit sa loob lamang ng 4 na araw, Pebrero taong 1986, nagbago ang guhit ng kanilang tadhana. Ang mga Marcoses ay napatalsik sa poder. We are all very happy to announce that it is confirmed Mr. Marcos has left this country. Ang pamilya ng mga Marcoses ay tumakas papuntang Hawaii at napag-alamang sila'y nakakulimbat ng bilyong-bilyong dolyar sa kabang bayan. While the country suffered, the Marcoses siphoned millions from foreign aid and loan funds to support their extravagant lifestyle. Nang binuksan ang palasyo sa publiko, ang di umano'y mga wardrobe at sapatos ni Imelda ay naging legendary. 3,000 pairs of shoes and gowns, 35 Rex. And guess what? Habang abala ang mga Pinoy na nilulut ang Malacanang Palace, ang leader ng anti-Marcos na kilusan sa Mindanao ay ang ina ni Rodrigo Duterte. Hinikayat si Soledad na pumasok sa politika pero mas ginusto niya na si Rodrigo ang pumasok dito. Tinagtagal, balik sa politika ang mga Duterte. Sa kauna-unahang eleksyon matapos mapatalsik ang mga Marcoses, na-elect bilang mayor ng Davao si Rodrigo Duterte. Siya ay complete opposite ng mga Marcoses dahil na imbis na mga diamante, kayamanan, sapatos, wardrobe ang kinolekta, baril ang kinolekta ni Rodrigo. Animoy action film ang 22 taong paninilbihan ni Duterte bilang mayor. Gold-plated revolver sa ibabaw ng lamesa. Laging naka-aviator glasses. Matindi ang paninindigan niya laban sa krimen. Nag-encourage pa nga siya ng mga vigilante group na kung minsan ay binubuo pa ng di umano'y mga off-duty police na naglilibot para manghunting ng mga tulak at adik ng droga. One thing na alam na ngayon ng sambayan ng Pilipino na itong si Rodrigo Duterte ay mahilig sa jokes.
bumibitaw ng mga pananalitang akala mo'y pananakot o admission ng isang krimen, at kalaunay itatanggi niya o kaya naman mga tauhan niya na joke lang yon. Katulad na lamang na ibinida niya na sasakay siya sa kanyang motorsiklo at gagala, hahantingin ng mga drug addict para ipakita sa mga pulis na ito ang inyong dapat gawin. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Kaya pala, ang Davao Death Squad, sineryoso ang joke ni Mayor. Pinopost pa nila ang kanilang mga biktima online. Almost every day, dead bodies are being recovered from the streets in Manila. On this occasion, a tricycle taxi driver who was shot in the head. Another victim of a war on crime where suspects aren't afforded the chance to face charges, let alone a trial. Walang nakakaalam sa bilang ng mga namatay na drug addict, pusher, magnanakaw, inosente, kabataan. Pero kung pagsasama-samahin ng mga yan, malamang aabot ng 1,000. Since Rodrigo Duterte came to power at the end of June, almost 2,000 people have been killed. Sa halos 2 dekada niyang pamumuno bilang mayor, nagmistula siyang hari ng Davao. Ang mga anak ay naging vice mayor, ang buong pamilya ay may arsenal ng matataas na kalibreng baril, aminin man sa hindi. At ang narrative na pinararating, naresolbahan na nila ang kriminalidad sa Davao. Ang dating tinaguriang murder capital of the country, ngayon daw ay ligtas na. Mahirap makahanap ng actual na data, pero napakaganda nitong propaganda line. Marami ang naguudyok kay Duterte na tumakbong Pangulo at bitbitin ng kanyang pulisiya, national. Kaalinsabay ng mga nangyayari sa Davao, ang mga Marcoses naman ay matyagang ibinabalik ang kanilang poder sa politika. Taong 1999, inanunsyo ni Bongbong na ang kanyang amang si Marcos Sr. ay pumanaw na. It's taken this great man from our midst to a better place, more deserving of his presence. Muling nakabalik ng Pilipinas si Imelda at si Bongbong at sila'y malugod na sinalubong ng kanilang taga-suporta. Imelda Marcos was mobbed on her arrival. There's speculation she plans to rebuild her late husband's political dynasty and may even be aiming for the presidency. Nang mapatalsik ang diktadurya ng Marcos Sr., muling nagbalik ang demokrasya, ngunit nakalimutan ang pag-unlad ng ekonomiya. Hindi tuloy maiwasang maikumpara ang kasalukuyang administrasyon noon sa administrasyon ng nasirang Marcos. At ito ang nagbunsod sa pamilyang Marcos na muling sumabak sa politika. Taong 2016, muling nakarecover ang pamilya Marcos at malinaw na may 2 muog ang nabuo. Ang mga Marcos sa norte at ang mga Duterte sa south. 2 sambahayan na halos pareho ang dignidad para sa iisang tahanan, ang Malacanang. Panibagong kabanata para sa pamilyang magkaaway o magkakampi. Nahalal na Pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Duterte noong 2016 at ang bawat pamilya'y naramdaman nila ang kahalagahan ng pag-aalyansa. Taong 2022, nalalapit na ang pagtatapos ng termino ni Duterte. Inanunsyo ang pag-aalyansa ng 2 pamilya. Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte. Ang galing. Nanalong pagkapangulo si Ferdinand Marcos Jr. or si Bongbong Marcos at ang kanyang katandem ay ang anak ni Rodrigo Duterte na si Sara Duterte. Nanalo ang 2 angkan. Pero may problema. Ito ay ang kanilang mga nakalipas. Pilit na hinahabol ng mga international prosecutors at investigators si Bongbong Marcos sa di umano'y dinambong na yaman nung panahon ng kanyang ama. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Any money that you find is yours. And finish. And everything was taken from us. Pinagsisikapan ni Bongbong Marcos na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang pangulo, hindi oppressive, hindi korap, hindi rin nagkakagulo, di tulad ng kanyang sinundan na si Duterte. Balik tayo sa joker na si Duterte. Kung sa loob ng 30 taon ay nasanay ka ng magbitaw ng ganitong klaseng joke. If I have to kill you, I will kill you. Personally. Drug lords, pushers, and 3 corrupt police officers are among those he claims to have killed. Dahil yun ang order sa amin ng Presidente.
Habang ang iyong vigilante groups ay sige-sige ang pagpatay, hahanapin ng International Human Rights Group kung anong nakakatawa dito. Ang mga gising na investigador ng ICC sa Hague ay gumugol ng taon para lamang ipunin ang mga ebidensya laban kay Duterte. Kailangan ni Bongbong at ni Duterte ang isa't isa at ang kapangyarihan ng Pangulo kung sino man ang nakaupo para protektahan ang kanilang sarili. Dahilan dito, nalalagay sa alanganin si Ferdinand Marcos Jr. habang pinagsusumikapan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang magaling na Pangulo. May pressure naman sa ICC na isurrender si Duterte upang harapin ang kanyang kasong crime against humanity. Hindi rito nagtatapos ang bardagulang Marcos at Duterte. In fact, nagsisimula pa lamang sila. Marami pang maanghang na salita ang ipupukol sa isa't isa. Marami pang putik ang ipupukol sa kampo ng gobyerno. Marami pang pagbabanta ang mangyayari. Pero one thing that I am so sure, kailangan nila ang isa't isa. Habang si Ferdinand Marcos Jr. pa rin ang Pangulo at si Sara Duterte ang ikalawang Pangulo, patuloy pa rin ang pagsisikap ng dalawang lider na gawin ang kanilang tungkulin. Tuparin ang kanilang sinumpaang pangako. Hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa tapos ang sparring. May mga nagsasabing ang Pilipinas daw ay nagiging polarized na. Pero kung ako tatanungin, mas nakararami pa ring mamamayan ang naghahangad ng kaginhawaan. Sa susunod na round ng bardagulang Marcos versus Duterte, silipin ang mga politiko, gustong maging politiko at mga taong namumulitika na sumasawsaw sa bardagulang Marcos at Duterte. Kung kayo po ay may mga comments, reaction or opinion, sulat na lamang po ninyo sa comment section. At kung hindi nyo naman po mamasamain, please share this video, like at mag-subscribe na rin po kayo. Hanggang sa muling bardagulan, kita-kita po tayo.